Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Suspect sa pamamaril sa Calatagan, Batangas, arestado ng kapulisan. Dating Communist Terrorist Group supporter sumuko sa Zamboanga, Sibugay. At 4 na milyong pisong halaga ng marijuana nasamsam sa Siargao del Norte. Suspect arestado. Narito ang mabalitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang 25 anyos na lalaki ng Kalasyaw PNP ang naaresto sa sinagawang bypass operation sa Kalasyaw, Pangasinan. Magbabalita dyan si Police Master Sergeant Marvin Jake Romero. Naresto ng mga otoridad ang isang lalaki matapos ang matagumpay na bypass operation sa Barangay San Miguel sa Kalasyaw, Pangasinan. Kinilalang suspect na si alias Betong, 25 taong gulang, welder at residente ng Barangay Abunagan, Lasiki, Pangasinan. Ayon sa ulat ng Kalasyaw PNP, nahuli ang suspect matapos nitong ibenta sa isang pusher buyer ang isang heat-sealed na sachet na naglalaman ng pinaghihinalang shabu. Sa isinagawang body search na samsam mula sa suspect ang iba pang ebidensya kabilang isang 500 pesos buy-bus money, 7 1,000 bill budol money at 2 1,000 bill budol money na may particular na serial numbers. Tinatayang nasa 5 gramo at 29 na sentigramo ang kabuang bigat ng nakumpiskang droga na may Arestado ng Bataan PNP ang top 1 most wanted person municipal level na nakasuhan ng frustrated murder sa sinagawang manhunt operation sa Pilar, Bataan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Dixon Reyes sa Weran. Tagumpay ng aresto ng Bataan PNP ang top 1 most wanted person municipal level na nakasuhan ng frustrated murders sa isinagawang manhunt operation sa Pilar, Bataan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Bagak Municipal Police Station, katuwang ang Regional Mobile Force Battalion 3 at Bataan 2nd Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office. Kinilala ang suspect bilang si alias Matthew,
57 anyos at residente ng Barangay Langkaan 1, Dasmariñas City, Cavite. Naaresto ang akusado sa bisa ng alias warrant of arrest para sa kasong frustrated murder na may inirekomendang piyansang nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Agad na ipinalam sa suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at kasalukuyang sinasagawa ang wastong dokumentasyon. Nananatiling matatag ang Bataan PNP sa kanilang kampanya laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixin Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Batangas Police ang suspect sa pamamaril na naganap sa bayan ng Calatagan, Batangas. Patrolwoman JV Marie Pamoso sa report. Tagumpay na naaresto ng Batangas Police ang isa sa mga sospek sa pamamaril sa Barangay Balibago, Calatagan, Batangas. Batay sa investigasyon, ang biktima na si alias Michael ay binaril ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek habang sakay ng motorsiklo. Sa dami ng tinamong tama ng bala, agad itong nasawi at bumangga sa konkretong harang sa kalsada. Sa tuloy-tuloy na follow-up operation, natukoy ang isa sa mga sospek na si alias JP. Na-recover din ang motorsiklong kanyang ginamit na kalaunan ay inabandona malapit sa isang bahay sa Balayan, Batangas. Naging malaking tulong sa kaso ang kuha mula sa CCTV at sinumpaang salaysay ng isang saksi. Dahilan upang matunton ng mga otoridad ang tirahan ng sospek sa Barangay Hukay, Calatagan kung saan siya ay naaresto. Patuloy naman ang operasyon upang maaresto ang ikalawang sospek at matukoy ang motibo sa likod ng pamamaril. Ayon kay Police Colonel Giovanni Emerick A. Cibalo, Acting Provincial Director ng Batangas PPO, pinupuri niya ang mabilis na pagtutulungan ng mga unit ng pulisya at hinimok ang publiko na makipag-ugnayan sa Calatagan MPS para sa anumang impormasyon kaugnay sa ikalawang sospek. Dagdag pa niya, hindi titigil ang kapulisan hanggat hindi napapanagot ang lahat ng may mga kinalaman sa krimen. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Jevie Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Famoso. Agad na rumisponde ang Calatrava Municipal Police Station sa naganap na aksidente na kinasasangkutan ng isang motorista sa bayan ng Calatrava, Romblon. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Dara Falogme. Ang lalaki na nagtamo ng sugat matapos masangkot sa isang aksidente sa motorsiklo sa Sitio Punta, Barangay San Roque, Calatrava, Romblon, nitong Miyerkules ng hapon. Kinilala ang driver na si Rolly, 36 anyos, may asawa, isang boksingero at residente ng Barangay Pangulo, Calatrava, Romblon. Batay sa ulat ng Calatrava Municipal Police Station, bandang alas 5:10 ng hapon, nang makatanggap sila ng impormasyon mula sa isang concerned citizen ukol sa naganap na aksidente. Agad namang rumisponde sa lugar ang kapulisan ng Calatrava Municipal Police Station na pinangunahan ni Police Corporal Mayo at Police Corporal Gilindon upang beripikahin ang insidente. Sa isinagawang investigasyon, lumabas na minamaneho ni Rolly ang isang Yamaha YTX 125 na motorsiklo at walang dalang lisensya sa pagmamaneho. Habang binabaybay ang National Road patungong San Andres, biglang dumulas ang harapang gulong ng motorsiklo dahilan upang mawalan siya ng kontrol at tumama ang kanyang ulo sa konkretong harang sa gilid ng kalsada. Agad na nilapitan ng rumisponding pulis ang biktima upang bigyan ng paunang lunas. Hindi nagdalawang isip ang isang pulis na alisin ang kanyang suot na uniforme at gamitin ito bilang pantakip sa ulo ng biktima upang matigil ang pagdurugo. Isa itong makabuluhang halimbawa ng malasakit at kabayanihan na sa likod ng uniforme ay puso ring handang tumulong, mag-alay at magsakripisyo para sa kapakanan ng kapwa. Pagdating po namin doon sa nangyarihan ng insidente, malubha po ang sugat ng biktima. Agad ko pong hinubad ang aking uniforme para magamit ko po ang inner shirt ko o yung aking puting t-shirt at agad ko pong nilapat sa sugat ng biktima para maibisan man lang ang pagdurugo ng kanyang sugat. Sa mga motorista po, lalo na pong ngayong maulan,
Mag-ingat po tayo at magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sumunod po tayo sa batas trapiko at lagi pong sumuot ng helmet. Sa mga individual naman po na nakakakita ng mga aksidentes po sa daan, ay maaari po silang agarang tumawag po sa 911 o sa ambulansya po ng kanilang munisipyo para po sa agarang lunas. Mula dito sa home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Mahigit 100,000 pisong halaga ng hininalang shabu ang nakumpiska ng mga operatiba ng Daraga PNP sa kinasang bypass operation sa Daraga Albay. Patrolwoman Geraldel Lorterte sa report. Isang hinihinalang tulak ng ipinagbabawal na gamot ang naaresto sa matagumpay na isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Daraga Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Edgar E. Azadea, COP, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 5 noong Setyembre 9 taong kasalukuyan sa Barangay Tagas, Daraga, Albay. Nasamsam mula sa sospek ang 4 na peraso ng heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 102,000 pesos sa street value. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Daraga PNP ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Daraga PNP laban sa iligal na droga sa layuning matukoy, matuntun at mahuli ang mga sangkot sa iligal na gawain sa nasabing bayan. Layo ng pulisya na tuluyang masugpo ang kriminalidad at makamit ang isang mapayapa at ligtas na pamayanan na malaya sa iligal na droga. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Geraldel Lorterte, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorterte. Naaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, Cordillera, ang isang lalaki sa bisa ng search warrant na isinilbi sa Lagawe, Ifugao. Police Master Sergeant J. Ford Junicio sa balita. Matagumpay na isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng iba't ibang unit ng kapulisan ang Uplan Paglalansag Omega na kumpanya laban sa loose firearm ng Criminal Investigation and Detection Group sa bayan ng Lagawe, Ifugao nito lamang Setyembre 9 taong kasalukuyan. Target ng operasyon ng isang lalaki na nasa 8 taong gulang, may asawa at katutubo ng Banawi, Ifugao. Pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group, Ifugao Provincial Field Unit, ang operasyon katuwang ang Lagawe Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 14, 115th Special Action Company, 11th Special Action Battalion, 1st Ifugao Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 15 o 1st Mobile Company at Ifugao Provincial Intelligence Unit. Ipinatupad nila ang isang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na inilabas ng RTC Branch 14, Lagawe, Ifugao na nagresulta sa pagkakumpiska ng mga sumusunod na ebidensya. Isang unit caliber 32 Astra na may serial number J6487, isang piraso ng magazine para sa caliber 32 Astra, 5 pirasong live ammunition ng caliber 32, isang holster at isang itim na sling bag. Idinaos ang paghahalughog sa maayos at legal na pamamaraan sa presensya ng mga opisyal ng barangay, sina Kagawad Harry B. Nangligan at Kagawad Rudy D. Anselmo, kapwa residente ng barangay Kudug, Lagawe, Ifugao. Ang operasyon ay patunay ng pagpapatuloy ng kampanya ng kapulisan laban sa iligal na armas bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya para sa seguridad at kaayusan sa buong lalawigan ng Ifugao. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, home of the most disciplined cops, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant J. Ford Junicio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Junicio. Para sa ating weather update ngayong araw, ayon sa Pag-asa, ang easterlies ay kasalukuyang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Para sa Bicol Region, Aurora, Quezon at Marinduque, asahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng easterlies. Posible ang flash floods at landslide na lalos
na kapag may katamtaman hanggang malakas na pagbuhos ng ulan. Sa Metro Manila, Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Babala rin sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na thunderstorm. Samantala, sa Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, bunsod ng localized thunderstorm. May banta rin sa flash flood at landslide sa panahon ng malalakas na ulan. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Halos kalahating milyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasabat ng mga operatiba ng Bacolod City Police sa ginasang bypass operation. Ang report mula kay Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Patuloy ang mas pinaigting na kampanya ng Bacolod City Police Office laban sa iligal na droga. Naaresto ang isang lalaki sa isang matagumpay na bypass operation bandang alas 12:10 ng madaling araw sa Purok Santo Rosario, Barangay Bata, Bacolod City nito lamang ika-9 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benetes Jr., hepe ng nasabing unit, na nagresulta sa pagkakadakip sa suspect na kinilalang si alias Marjo, walang asawa, walang trabaho at residente ng nasabing barangay. Sa operasyon, nakuha mula sa pag-iingat ng suspect ang humigit kumulang 70 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na tinatayang 476,000 piso. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Layunin ng kapulisan sa Bacolod City na sugpuin ang paglaganap ng iligal na droga sa lungsod at mapanatili ang seguridad ng mamamayan. Nananawagan ang Philippine National Police sa komunidad na makiisa at makipagtulungan sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang iligal na aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Sa bawat ulat na ginagawa ng mamamayan, isang hakbang ito patungo sa mas ligtas na kinabukasan at itaguyod ang isang bayang payapa, maunlad at ligtas para sa susunod na henerasyon. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palubos. Hawak na ng otoridad ang isang lalaking helper matapos maaresto ng Carmen PNP dahil sa kaso nitong murder sa Carmen, Bohol. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Flora May Azares. Estado ng kapulisan ng Carmen ang isang truck cargo helper na may kasong murder at frustrated murder sa Barangay Poblacion, Carmen, Cebu, noong 9 ng Setyembre ng taong kasulukuyan. Kinilala ni Police Major Jude Cibrero, officer in charge ng Carmen Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang suspect na si alias Armando, 49 anyos, na residente ng Barangay Ipil, Carmen, Cebu. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang rekomendadong piyansa at frustrated murder na may 200,000 pesos na rekomendadong piyansa. Ang nasabing warrant ay inisyu ni Honorable Sylvia Aguirre Padiranga, presiding judge ng RTC Branch 25 Danau City, Cebu. Kasulukuyang nasa kustodiya ng Carmen MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Under my leadership, I would like to remind the public to remain vigilant and cooperative in the fight against all forms of crimes and to immediately report any incidents to the authorities by dialing 911. Together, we can keep our community safe and peaceful. Mula dito sa Central Visayas, ako inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Sa bisa ng ikinasang operasyon ng mga otoridad, nadakip sa Barangay Kabungaan, Villaba, Leyte, ang top 1 regional most wanted person kaugnay sa kaso nitong pagpatay. Tinutukan niya ni Patrolwoman Camberley Flores.
Arestado ng mga awtoridad ang nakatalagang top 1 regional most wanted person na may kasong murder matapos mahuli sa barangay Kabungaan, Villaba, Leyte. Bandang alas 7 ng gabi nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Villaba Municipal Police Station kasama ang Provincial Intelligence Team Leyte, Regional Intelligence Unit 8 at Regional Mobile Force Battalion 8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Villaba MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibong pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpang tungkulin na maghatid ng serbisyo publiko para sa mas payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Umabot sa mahigit 4 na milyong pisong halaga ng hininalang marijuana ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang individual sa kinasang operasyon sa General Luna, Surigao del Norte. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Nicole Villanueva. Sa isang matapang na operasyon laban sa iligal na droga, nagsagawa ng bypass operation ng mga kapulisan sa Barangay San Ramon, General Luna, Surigao del Norte. Umabot sa 4,375,000 na halaga ng marijuana kush ang nasamsam sa isang bagong tukoy na drug suspect na si alias May, isang 29 anyos. Sa pinagsanib na operasyon na pinagtulungan ng General Luna Municipal Police Station at PIDEA Surigao Interdiction Unit ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng 14 na maliliit na sachet na tinatayang 3,125 gramo ng ipinagbabawal na gamot ang nasamsam ng mga otoridad kay alias May. Na-recover din ng mga otoridad ang marked money na ginamit sa operasyon, 2 cellphone, isang belt bag, mga shipping box at maging ang sinasakyan ng suspect, isang kulay itim na Honda Click na motorsiklo. Nanawagan si Police Colonel Warren E. Dablo, Provincial Director ng Surigao del Norte, PPO, sa publiko na patuloy na magbigay ng impormasyon at nangangakong mabilis ang kanilang mga aksyon upang mapanatiling malaya sa droga ang Surigao del Norte. I would like to congratulate sa katong mga tao na nagtabang sa MUA na naghatag ng impormasyon para madakpan ng mula dito sa RP Code 13, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nicole Villanueva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Villanueva. Tinatayang 3.4 milyong pisong halaga ng hinanalang shabu ang nasabat sa kinasang joint bypass operation ng PNP at PIDEA BARM sa Lanao del Sur. Patrolwoman Veronica Laggi sa report. Nasabat ang 3.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu mula sa naarestong high-value target sa isinagawang PNP at PIDEA BARM bypass operation sa Barangay Poblacion sa Giran, Lanao del Sur nito lamang ika-9 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni PIDEA BARM Director Gil Cesario Castro ang naarestong suspect na si alias Arman, 32 anyos. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pinagsanib pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Lanao del Sur Provincial Office, 4th Mechanized Infantry Battalion sa Giran Municipal Police Station at may koordinasyon ng Municipal Anti-Drug Abuse Council na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect at pagkakasabat ng mga kaukulang ebidensya. Nasamsam sa operasyon ang 5 not-tied transparent plastic bags na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 500 gramo at nagkakahalagang 3,400,000 pesos, isang cellphone, isang wallet, isang identification card, isang belt bag, bypass money at isang dark gray Toyota. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng PIDEA Regional Jail Facility ang suspect habang hinihintay ang inquest proceeding para sa kasong paglabag sa Section 5 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon na ito ay patunay na pinaigting ng kampanya kontra iligal na droga at matibay na pagtutulungan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas para sa kapayapaan sa rehiyon ng Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Laggi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Dating taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko sa mga kapulisan sa Zamboanga, Sibugay. Ang balita mula kay Patrolwoman Amy Jean Cortez. Sa dating miyembro ng Communist Terrorist Group supporter ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad dakong alas 12:30 ng tanghali nito lamang ika-10 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Sandayong, Naga, Zamboanga, Sibugay. Kinilala ang sumuko na si alias Leo, 61 anyos, may asawa, magsasaka at residente ng Purok 4 ng naturang barangay. Napag-alaman na siya ay dating Unit Militia CTG, Mass Courier and Supporter sa ilalim ng Dismantled Guerrilla Front Feliciano A, Western Mindanao Regional Party Committee. Ayon sa ulat, matagal nang naging kontak si alias Leo nang yumaong na si Leonido Nabong alias Baste, kung saan siya ang naatasang bumili at maghatid ng pagkain at gamot para sa grupo noong ito ay aktibo pa. Sa harap ng mga personnel ng 2nd ZNP-MFC, katuwang ang 901st Mobile Company, RMFB-9, ay nanumpa si alias Leo ng Oath of Allegiance na pinangunahan ni Police Executive Master Sergeant Jofer M. Humawan bilang solemnizing officer at nasaksihan ng mga tauhan ng 901st Mobile Company at RMFB-9. Matapos ang isinagawang custodial debriefing, ligtas at maayos na nailabas si alias Leo at naibalik sa kanyang pamilya sa mabuting kalagayan. Layunin ng PNP sa ganitong operasyon ang hikayatin ang mga dating kasapi at taga-suporta ng teroristang grupo na talikuran ang maling ideolohiya at magbagong buhay bilang kapaki-pakinabang na mamamayan upang higit na mapalakas ang kapayapaan at kaayusan sa mga pamayanan. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Region Siam, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman AG Cortez, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Naaresto ng mga otoridad ang nakatalang top 9 Regional Priority High Value Individual sa kinasang bypass operation sa Tagum City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Daphne Pasaol. Tagumpay na bypass operation ang sinagawa ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang high-value individual na kilala sa alias na boss na nakalista bilang top 9 sa Regional Priority 10 high-value individual. Nito lamang Setyembre 10 sa Purok Tindalong, Barangay Magukpo, Poblasyon, Tagum City. Si Boss, 28 anyos at residente ng Purok Pagkakaisa Misa District, Barangay West, Tagum City, ay naaktuhang may dala at nagbebenta ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 54 grams at may standard drug price na 367,200 pesos. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11, katuwang ang mga elemento ng Tagum City Police Station, Provincial Intelligence Team ng Regional Intelligence Division 11 at iba pang kaugnay na unit na nagtulungan upang tiyakin ang tagumpay ng nasabing operasyon. Kasalukuyan nakabinbin na ang kaso ng akusado para sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kabila ng mga hamon na nanatiling matatag ang kampanya ng pambansang pulisya laban sa droga upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Region 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pasaol. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang balita at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng balatas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.